Ano kung napunta si Saitama sa mundo ng Naruto? Sabihin nga natin guys na napunta nga etong si Saitama sa Narutoverse. So sino ba yung mga karakter na kaya siyang talunin? For sure, sasabihin ng iba na wala. Wala nga daw makakatalo sa kanya. Sino ba namang karakter o halimaw sa Narutoverse ang kaya si Saitama? Ang tigas nga ng mukha ng hinayupak na to. Pero wait lang guys, paano kung sabihin ko sa inyo na merong mga karakter sa Naruto na kaya talunin etong si Saitama? Etong kalbo nga na to guys ay sobrang napakalakas para sa lahat ng characters sa Naruto. In terms of physical strength, speed, agility, durability at destructive power, talagang behind silang lahat. Pag sinabi kong lahat guys, even nga sina Momoshiki, Ishiki, Madara, Hashirama, 8 Gates na Might Guy at Baryon Mode na Naruto. At ay isama nyo pa yung idol nyo na si Tobirama. Hindi nga sila uubra sa kanya. Gusto ko yan eh. Ito na. Lahat talaga sila guys behind pagdating sa physical aspects. Anyway, wala talagang makakapantay sa lakas ni Saitama. Kahit nga yung Baryon Mode or 8 Gates ni Might Guy. Kahit pa nga yung 8 Gates ay nasa 0.00001% lang yung chance ni Might Guy na matalo itong si Saitama. Parang Mr. Pogi versus Cell pag naglaban sila guys. Mr. Satan is absolutely amazing! The man never rests! He just keeps on attacking! Well, kahit pa nga bombahin nila to ng lahat ng mga elemental ninjutsu, wala talagang chance, as in 0% chance na matalo nila si Saitama. Gamit lang ng mga ninjutsu gaya nito. Nakita nyo naman guys na kahit nga etong Deep Seeking na pagkakunat-kunat, tapos mabilis at sobrang lakas, at yung regeneration ability niya ay sobrang bilis, one punch lang sa kay kalbo. Sinuntok niya pa dito si Saitama ng power punch. Pero tignan nyo naman yung reaksyon ni Saitama. Nag-vibrate lang yung kalbo niya. Wala man lang siyang naramdaman. Tapos, kung bilis naman yung pag-uusapan natin, wala pa ring papantay sa kanya. Parang may sharingan tong kalbo na to sa bilis ng senses niya. Imagine guys, sobrang bilis na netong si Sonic. Mas mabilis pa nga ata to sa kay Sasuke. Pero kita nyo naman guys kung paano nabasa ni Saitama yung mga kilos niya. Kaya nga beyond God level etong si Saitama. Kung nahirapan sila Naruto at Sasuke sa kay Ishiki, para naman kay Saitama, no sweat lang si Ishiki. I mean, ano bang magagawa ni Ishiki sa kay Kalbo? Kung nakita nyo guys kung paano tinalo ni Kalbo si Boros, matatawa na lang kayo na kung tutuusin, sobrang lakas na netong si Boros. Mas malakas pa to sa kay Ishiki at Momoshiki kahit magsama pa tong dalawang to. Kahit lahat ng Otsutsuki magsama, mas malakas pa nga etong si Boros. Pero kay Kalbo guys, piece of cake lang etong si Boros. Hinahayaan pa nga ni Kalbo na atakihin siya ni Boros ng mga ultimate attack nito. Pero sadyang napakatigas talaga guys ni Saitama. As in, napakakunat ng kalbong hero na to. So ibig sabihin yan, kahit yung Tail Beast Bomb, Particle Release, Rasen Shuriken at Indra's Arrow, wala talagang magagawa yan sa kay Saitama. Kayang-kaya niya solohin yung buong Narutoverse o di kaya burahin ang 5 Great Nation. Pero para sa akin guys, kahit nga ganyan kahalimaw erong si Saitama, meron pa ding mga characters sa Naruto na may tsansang manalo sa kanya. Halimbawa na lang dito guys ay yung mga Genjutsu users. So hindi kasali dito si Kurenai guys Alam nyo naman si Kurenai, di ba? Well anyway, kung magtatanong man kayo, kuya, paano yan? Walang chakra si Saitama. Di hindi gagana ang Genjutsu sa kanya yan. Actually guys, gagana pa din sa kanya ang Genjutsu kahit wala siyang chakra. According sa Itachi Light Novel sa page 30 to 31, inexplain ni Shisui kay Itachi na ang Ocular Jutsu like Sharingan at iba pang mataas na uri ng Genjutsu ay effective sa kahit kanino. Dahil hindi nga ito kailangan i-interrupt ang chakra ng target tulad ng ibang basic Genjutsu. Inexplain dito ni Shisui na nervous system at utak ang inaatake ng Genjutsu. In short, yung 5 senses nga yung tinitira ng Genjutsu. Kung hindi pa kayo na-convince guys, same nga din ito sa explanation ni Shikamaru during laban niya sa kay Tayuya. Well anyway, so eto na nga ang tatlong ninja na para sa akin, may tsansa na talunin itong si Saitama. So una nga sa listahan natin ay si Kaguya Otsutsuki. Ang number 1 effective Genjutsu na pwede niya gamitin sa kay Kalbo ay ang Infinite Tsukuyomi. So nakita naman natin kung ano ang nagagawa ng jutsu na to. Pag ginamit to ni Kaguya sa kay Saitama, ma-under siya sa walang katapusang ilusyon o yung tinatawag nila na Dream World.
So pwede natin i-consider na panalo si Kaguya if ever man ma-under si Saitama sa ganito. Kasi nga forever siyang makukulong sa mundong yon. At tapos yung tunay na katawan niya magugutom at sa katagalan nga mamamatay. So hindi nga ito magagawang i-counter ni Saitama. Depende na lang guys. Pangalawa nga sa ating listahan ay si Shisui. So gamit nga ng kanyang Koto Amatsukami, pwede niya imanipula si Saitama nang hindi nito namamalayan. So etong Koto Amatsukami nga ay kinoconsider na strongest genjutsu sa buong Narutoverse. So gamit nga nito, pwede utusan ni Shisui si Saitama na magpakamatay o hindi huminga sa loob ng isang araw or kahit ano pa yan na utos. Dahil syempre, ganyan nga yung nagagawa ng Koto Amatsukami. Pag nangyari yan, of course, easy win na yan. Pangatlo at panghuli sa ating listahan ay si Itachi. Yes mga boy. So alam naman natin kung ano ang nagagawa ng Tsukuyomi niya. Pag na-under nga si Saitama sa Tsukuyomi, mapupunta siya sa mundo ng ilusyon. Pwede gawin ni Itachi na 30 days or 3 years or di kaya 70 years ang ilang segundo lang sa tunay na mundo. Pwede niya i-torture si Saitama sa mundo na yon. Pwede ipakita ni Itachi na putol na yung mga parte ng katawan niya or di kaya nasusunog yung buong katawan niya. Pero dahil nga si Saitama to, sa tingin ko, hindi siya sisigaw or makakaramdaman lang ng sakit sa loob ng ilusyon na yon. Hindi effective sa kanya ang pagsunog or pagtusok-tusok ni Itachi sa loob ng ilusyon. Hindi katulad ni Kakashi, di ba? Pero pwede siyang magkaroon ng brain damage dahil sa pagkakakulong sa loob ng Tsukuyomi sa loob ng 70 years na in fact sa tunay na mundo 3 seconds lang. Parang ganyan. Pagkatapos niyan, isisil siya ni Itachi sa Totsuka Blade. Makukulong siya sa World of Drunken Dreams panghabang buhay. At yun nga, wala na si Saitama. Pero depende pa rin yan guys. Alam naman natin na unpredictable etong si Saitama. At pwede niyang i-one punch or di kaya takutin niya si Itachi sa loob ng ilusyon. Well overall guys, hindi pa din ako sure kung kaya nga ng mga karakter na nabanggit ko na talunin etong si Saitama. Sabihin na lang natin na 80% chance win rate lang sila. Kasi kung napanood yung man ng One Punch Man, halos lahat nga ay kayang gawin ni Saitama. Sobrang lakas niya, tapos sobrang bilis, tapos sobrang durable ng mukha niya, tigas ng kalbo niya. Lahat ng kalaban niya ay halos wala man lang magawa sa kanya. Pero yun na, may chance pa din sila na matalo si Kalbo kung maunahan agad nila si Kalbo. Pero kung si Kalbo ang makauna sa kanila guys, edi parang Kiko Matos lang. Body,